Makalipas ang isang araw, sinabi ni Wang Sheng na kailangan niyang araw ibenta ang nakuha niyang bagay kay Dai Huan, upang maipagpalit ito sa mga pills, para makapagsimulan na siya sa kanyang cultivation ng Yuan Han Soul. Habang naglalakad si Wang Sheng sa gitna ng mataong lansangan, agad siyang pinagtinginan ng mga tao, dahil sa kanyang kasuotang kakaiba at waring hindi bagay sa paligid ng mga tao. Habang tuloy pa rin sa paglalakad ang ating bida, sinasabi ng dalawang lalaki na ang ating bidang araw ang dinala ni Song Yan sa kanilang sekta. Bigla na lamang napakunot-noo ang ating bida na kahit hindi niya ito pinapakita, narinig niya ang kanilang mga usapan, at wika din ito sa kanyang isip sa kakaibang paraan, hindi pumasok ang kanyang Yuan Han Soul sa agos, at kaunti lamang ang nakakaalam kung paano nila ito nagawa. Naalala din ni Wang Sheng ang sinabi ni Song Yan sa kanya. Isang bagay na dapat niyang tandaan, sa mundong ito kung saan ang kapangyarihan ang nangingibabaw, huwag niyang araw aktibong ilantad ang kanyang Yuan Han Soul, baka siya ay mapalayas. Isipin ng lahat na wala siyang silbi, walang katayuan at walang kinabukasan, titingnan kanila ng may pagmamataas, paghamak, awa, o kalupitan, may ilang tindahan na hindi ka papapasukin, natatakot na baka madumihan niya ang kanilang mga pinto. Sa madaling salita ang Yuan Han Soul ng ating bida sa mundong ito ay napakawalang kwenta, at pinakamababa sa lahat ng mga basura. Nagtanong si Wang Sheng kay Song Yan na anong araw ang mangyayari sa kanya dahil sa pagpatay niya kay Dai Wan. Sinabi ni Song Yan, hindi sila maniniwala sa kanya na siya ang pumatay kay Dai Wan, dahil wala naman nakakita at wala din silang matibay na ebidensya laban sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, habang nakangiting sabi ni Wang Sheng na wala raw imposible sa kanya, kahit puro hangal pa ang kalaban, tiyak ay mananalo pa rin ito. Maya-maya nakarating na si Wang Sheng sa Baoqing Yun Hall, kung saan ipagpapalit ng ating bida ang kanyang nakuhang gamit sa isang pill elixir. Papasok na sana ang ating bida sa loob, nang biglang nabangga niya si Song Tians. Nagtanong naman ang ating bida kay Song Tians, kung pwede bang araw itong pumasok. Sinabi ni Song Tians na hindi ito makakapasok dahil ngayon pa lamang nila ito nakita sa lugar na ito, at kung gusto niyang araw makapasok ipakita niyang araw ang kanyang Yuan Han Soul. Bigla naman dumating ang isang lalaki habang nagmamadali niyang sinabi kay Wang Sheng, karamihan sa malalaking tindahan ay nangangailangan ng paggamit ng Yuan Mirror upang suriin ang Yuan Soul, at tingnan na raw nila ang kanyang Yuan Han Soul level upang matukoy kung ano ang maaari niyang bilhin. Gayunpaman, ang Baoqing Yun Hall ay walang mga mahigpit na regulasyon. Hinawakan ni Song Tians ang damit ng lalaki at sinabihan niya ito na bilasan niya ng araw at ipakita niyang araw ang Yuan Mirror. Natatakot na sumang-ayon ang lalaki, kaya nagmamadali niyang kinuha ang kanyang Yuan Mirror sa kanyang maliit na bag. Kasabay nito, nakiusap ito sa ating bida na susuriin niya ang kanyang Yuan Han Soul, alinsunod sa kanilang batas sa Baoqing Yun Hall. Sumang-ayon naman dito ang ating bida, kaya ginamit na ng lalaki ang Yuan Mirror kay Wang Sheng. Lumabas naman dito ang maliit na isda ng Yuan Han Soul ng ating bida, kaya sa pagkakita nito ni Song Tians, tawang-tawa naman ito dahil ang Yuan Han Soul nito ay isang basura lamang, at sabi din ito na nagsayang lang ito ng oras sa kanya. Umalis na si Song Tians habang binangga nito si Wang Sheng, at lumingon pa ito saglit para lamang sabihin sa ating bida, na wag nga raw itong magtangkang agawin si Song Yan sa kanya, at maghintay nga raw ito dahil makikita niya nga raw ang hinahanap nito. Nagtanong si Wang Sheng sa lalaki, kung kilala ba nga raw niya ang pangit na yon. Sinabi ng lalaki na siya si Ginoong Song Tians ng pamilyang Song sa Shanglin, at isa siyang kilalang siga sa Shanglin City. Humingi din ito ng pasensya sa ating bida, dahil hindi nila kayang bastusin ang isang Ginoo na kagaya niya. Sabi din nito na huwag nga raw mag-alala ang ating bida, dahil sa Baoqing Yun Hall lang sila nakikipagkalakalan, wala din silang pakialam kung saan nga raw ito na nagmula, at nagtanong din ito sa ating bida na kung anong klaseng negosyo ang gustong gawin ng ating bida ngayon. Maya-maya, dahan-daang inilapag ni Wang Sheng ang kanyang dala, kasabay nito, maingat niya itong binuksan, sa pag-alis niya sa lalagyan ng kanyang nakuha, bumungad ang iba't ibang mamahaling alahas, makikintab na kwintas, pulseres, singsing, at isang espada na kumikislap sa ilalim ng liwanag. Sabi ni Wang Sheng sa lalaki na tingnan niya nga raw kung magkano ang halaga ng mga ito, at pagkatapos ay ipagpalit niya nga raw ito sa isang elixir. Nagulat naman dito ang lalaki, dahil ang dalang araw ng ating bida ay masyadong mamahalin. Pagkatapos ng ilang sandali,
Agad-agad naman binigay ng lalaki ang bayad sa ating bida. Sabi ni Wang Sheng na 10 elixir lang ang nakuha niya sa dami ng kayamanan na dala niya. Kaya nagtataka naman ito, dahil sa mundong ito napakahalaga ng elixir na ito. Pagtapos nito, tuluyan nang umalis si Wang Sheng, habang nagpapasalamat dito ang lalaki sa kanya. Malilipat ang eksena sa loob ng Baoqing Yun Hall, habang sinasabi ng isang lalaki sa babae na napakaliit lang ng butil, pero naubos nito ang lahat ng pera niya. Ngunit tinignan lamang siya ng masama ng babae, at sinabihan niya ito na kung magkapareho ba ang lahat ng butil na tinutukoy nito. Kaya labis na lamang ang pagkatakot nito, at natatakot niyang sinabi sa babae na dapat sabihin na ito ay eksaktong pareho. Kung hindi dahil kay Dai Huan, palagi siyang sumusunod sa likod ng 7 bakal na bantay ng pamilyang Dai. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makalapit kahit kailan, at pinaghihinalaan nila ang ating bida ang pumatay kay Dai Huan. Nagtanong naman dito ang babae na kung mayroon bang unang mock exam tungkol sa 2 piraso ng kahoy sa hawakan ng espada, at nagtanong din ito sa kanya iniisip niya bang ang binatang yun ay isang walang silbi sa sistemang ito, kaya hindi totoo ang kanyang dinala. Nanginginig naman sinabi ng lalaki na siya nga raw ay nagkamali, kaya't susuriin niya nga raw ito ngayon din. Sabi din ng babae mukhang may mahalagang mangyayari sa pamilya Dai at sa pamilyang Song. Bumalik na ang eksena sa ating bida, habang nilalabas na niya ang kanyang elixir sa kanyang kamay. At sabi din nito habang pinagmamasdan niya ang kanyang elixir, na ito ay isang maliit lang na elixir pero inubos nito ang lahat ng kayamanan niya. Kasabay nito, ininom na ni Wang Sheng ang kanyang elixir, kaya bigla na lamang nagkaroon ng reaksyon ang Yuanhan Soul ng ating bida sa kanyang katawan, at dahil sa pag-inom ng ating bida sa elixir, bigla na lamang lumaki ang Yuanhan Soul nito, napahiwatig na umangat na ito ng isang level. Makalipas ang ilang sandali, natapos na si Wang Sheng sa kanyang ginagawa, kaya napabuntong hininga na lamang ito. Tumayo na din ito habang sinasabi niya na damang-dama niya ang lakas sa bawat kalamnan ng kanyang katawan. Sa katahimikan ng gabi, habang ang buwan ay sumisilip sa bintana, nagsimula siyang mag-ehersisyo. Sa bawat hinga, dama niya ang panibagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, 1, 2, 3, hanggang umabot siya sa daan-daang push-up, sit-up, at pull-up. Bawat pawis na tumulo ay tanda ng determinasyon ng kanyang pagpapalakas, at hindi siya tumigil, kahit pagod na ang kanyang katawan. Sa halip, pinilit niyang ipagpatuloy, dahil alam niyang ang tunay na lakas ay hindi lang galing sa laman, kundi sa loob. Sa bawat galaw, mas pinatitibay niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng matinding pagsasanay ni Wang Sheng na 600 push-ups, 600 sit-ups, at 600 pull-ups, ay bahagyang napagod si Wang Sheng sa kanyang ginawa. Sa kabila nito, hindi siya mukhang lupaypay, kundi kalmado pa rin at may bahagyang ngiti sa labi. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito karaniwang pagod lamang, naramdaman niya ang malaking pagbabago sa kanyang katawan. Habang tinitingnan niya ang kanyang kamay, ramdam niya ang pagdaloy ng lakas sa bawat hibla ng kanyang kalamnan, mukhang napakalakas ng kakayahan ng Yuanhan sa pagpapalakas ng katawan, bulong niya sa sarili, kahit hindi pa ito lubusang naayos, higit kumulang isang bahagi pa lamang ang nababawi, malaki na ang naging epekto nito, at ang pisikal niyang lakas ay tila tumaas ng ilang ulit. Habang iniisip niya ang kahangahangang epekto ng kanyang pagsasanay at ang bagong lakas na nadarama niya, bigla siyang napatigil, napatingin siya sa pinto dahil may kakaibang ingay itong narinig, kaya kaagad siyang tumindig, ang kanyang mga mata ay seryoso at alerto. Sa isang iglap, lumundag siya papunta sa taas ng silid, mahigpit na kumapit sa isang kahoy na balangkas sa kisame, mabilis ang kanyang kilos, halos hindi na makita ang kanyang paggalaw. Gamit ang bagong lakas at bilis na nakuha mula sa kanyang matinding pagsasanay, pumunta ang ating bida sa taas ng bahay para makita niya ang mga taong naririnig niya mula sa kanyang malapit sa kanyang silid. Sabi din ni Wang Sheng pagkatapos ng mabigat na training, naramdaman niya na may kakaiba, dahil ang lakas niya, bilis, pati pandinig at paningin niya ay lahat nag-improve, hindi lang basta lakas pati ang lahat ng senses niya ay umangat sa ibang level. Habang nakaabang si Wang Sheng sa itaas ng bubong, hindi lang niya nakita kung sino ang dumating, narinig niya rin ang bawat salitang binibigkas ng mga kalaban. Isang walang kwentang basura, sabi ng isa sa mga lalaki habang mahigpit ang hawak sa pamalo, at sabi nito na may lakas ng loob na isipin si Miss Yan, ni isa sa mga kapatid natin, hindi mangangahas na gawin ito, at dapat turuan nga raw nila ng leksyon ang ating bida. Sumang-ayon ang isa,
Agad naman itong tumango, wika din ng isa na kailangan na raw nilang mag-ingat, dahil baka makasama sa pamilya ng Song kung mapapatay nila siya sa loob ng bahay nila, at kailangan na raw nila itong ilabas para doon patayin. Hindi naman kinabahan si Wang Sheng sa kanyang narinig sa mga hangal sa halip, lalong lumalim ang ngiti niya, dahil makakaranas nga raw sila ng isang nakakatakot na bangungot sa kanyang gagawin sa kanila. Habang nag-uusap pa ang tatlong magkapatid na si Song Yi, Song Jin at si Song Li tungkol sa plano nilang pag-atake, bigla na lang silang tumigil, may kakaibang presensya silang naramdaman, parang may paparating. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, walang ingay, walang babala, bumagsak mula sa bubong si Wang Sheng. Kasabay nito, bago pa man makahikab si Song Yi, isang mabilis na galaw bigla na lamang tinakpan ni Wang Sheng ang bibig ni Song Yi para hindi ito magdulot ng ingay. Sa isang iglap, na-chokehold na ito ni Wang Sheng para tuluyan na itong pabagsakin, kasabay nito, tuluyan ang bumagsak ang walang malay na katawan ni Song Yi. Kasabay din nito, napalingon naman dito si Song Li, tila bang may kakaibang nararamdaman nito. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang lumitaw ang kamay ng ating bida sa kanyang harapan, na dahilan na kung bakit ito pinagpapawisan ng malamig sa kanyang katawan. At sa isang malakas na atake mula sa kanyang harapan, sinakol siya ng ating bida hanggang sa mawalan na ito ng malay. Pagkatapos nito, napalingon naman dito si Song Jin at sinabihan niya ang kanyang mga kapatid habang nagagalit ito na huwag nga raw silang gumawa ng ingay, dahil maririnig nga raw sila nito, ngunit sa paglingon nito nakatutok na ang espada ng ating bida sa kanyang leeg. Kasabay nito, nagtanong si Wang Sheng kay Song Jin na kung sino nga raw ang nag-utos sa kanya na patayin siya. Natatakot naman na nagsalita si Song Jin, na si Song Tians nga raw ang nag-utos sa kanila na patayin ito. Napagtanto naman ni Wang Sheng ang ginagawa nito sa kanya, kaya sa isang mabilis na suntok ang biglang dumapo sa likod ng hangal, at sa lakas ng suntok ay sapat na ito para pabagsakin ito sa lupa. Sabi ng ating bida kay Song Jin na maswerte siya ngayon dahil hindi niya nga raw ito pinatay, at kasabay nun, bigla naman pinulot ni Wang Sheng ang pamalo, at habang hawak-hawak ng ating bida ang isang pamalo, malumanay nitong sinabi na maswerte pa rin ang lalaking yun, dahil hindi ito naging ganid sa kapangyarihan at piniling mamuhay ng tahimik. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng kanyang tinig, may biglang pagbabago sa kanyang ekspresyon, mahigpit ang pagkakahawak niya sa sandata, tanda ng paparating na galit na hindi niya na kayang pigilan. At sa isang iglap, ang buong aura ni Song Tians ay nagbago, nang itim ang paligid sa kanyang likuran, dumilim ang langit na tila nagbabadyang may kaparusahan na darating. At sa isang malupit na bulong na puno ng puot, binitawan niya ang mga salitang, Song Tians na maghanda nga raw ito sa kanyang paghihiganti, dahil sa ginagawa nito nakahangalan sa kanya. Ilang sandali matapos ang biglaang atake, natagpuan ng ilan sa mga tauhan ang kanilang mga sarili na nakahandusay sa isang sulok ng eskinita, sa tabi ng mga basura. Nagrereklamo naman si Song Jin dahil sa mga pinsala nitong natanggap sa ating bida, at bigla niya na lamang itong naalala ang nangyari sa kanya kagabi. Habang ang dalawa ay nagtatawanan pa habang masarap ang tulog nila tila walang pakialam sa kalagayan ng kanilang paligid, hindi nila napapansin ang biglang paglapit ng panganib. At sa isang iglap, binugbog naman ni Song Jin ang kanyang dalawang kapatid dahil sa kabila ng nangyari sa kanila, naging masarap pa ang mga tulog nila. Kasabay nito, dahan-dahan silang bumangon at makikita natin ang pasa nila sa mukha at ang mga bukol nila sa kanilang ulo, at sabi din nila kay Song Jin na kung bakit nga raw umatake ito sa kanila na walang pasabi-sabi, dahil nawalan nga raw ito ng malay na wala man silang kaalam-alam. Sa mga pinagsasabi ng dalawa, nagalit naman dito si Song Jin, kaya pinagsasampal niya ang dalawa sa kanilang pisngi. Nagsalita si Song Li na kung papaano nga raw nila ito sasabihin kay Song Tians na hindi sila nagtagumpay sa kanilang plano. Natahimik naman saglit si Song Jin, at bigla niya na lamang sinuntok ang kanyang dibdib at nakakalungkot niyang sinabi na kung papaano niya nga raw ito sasabihin kay Song Tians, dahil maging kahihiyan lang sila sa kanya, at papaano pa nila haharapin ito. Ngunit ganun pa man kailangan nga raw nilang umuwi at mag-ensayo, para matalo na nila ang ating bida sa susunod. Kasabay nito, lumingon na si Song Jin habang pinagpapawisan itong umalis.